Sino man ugaliin ang paghingi ng kapatawaran sa Allah, ay gagawin ng Allah ang lahat ng kanyang problema ng solusyon. At gagawin ng Allah ang lahat ng kanyang paghihirap ng butas upang malusutan niya ito. At bibiyaan siya ng Allah na hindi niya inaasahan. Allahu Akbar. Lahat ng ating makakaya sa buwan ng Ramadan bago lumipas o bago lumisan ang buwan ng Ramadan. Dahil katotohanan, ang buwan ng Ramadan, ito rin ang buwan at lugar ng pagsasanay kung paano tayo iiwas sa paggawa ng kasalanan at matutong humingi ng kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Shaykh Uthaymeen rahimahullah, من وجد في نفسه إعراضا عن الطاعة الذي كان يفعله فليكثر من الاستغفار. Sa malapit na itong kahulugan, maalipin ng Allah, sino man ang makatagpo sa kanyang sarili na pag-iwas at pagsunod sa mga gawain pagsamba na dati niyang ginagawa, nararapat na siya ay magsumikap at magmarami ng paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maalipin ng Allah, tandaan natin ang paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala ang siya nagbibigay importansya dito sa ibabaw ng mundo. Kung saan dito tayo matututo kung paano natin sasambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mga kapatid, sa paglisan ng buwan ng Ramadan, babalik na naman ba tayo? Babalik na naman ba tayo kung paano tayo noon? Kung paano hindi pa nagsisimula ang buwan ng Ramadan? Iiwan na lang ba natin ulit ang 5 beses na pagdarasal? Nakakatakot mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kahit sa buwan ng Ramadan, iniiwan natin ang 5 beses na pagdarasal. Mas binibigyan pa natin ng importansya ang mga sunna na ginawa ng Propeta Muhammad. Hindi natin iniiwan ang salatul tarawih at hindi natin iniiwan ang salatul tahajjud. Bakit mga kapatid? Ang mga ginabanggit, yun ay mga sunna lamang. Bagkus ang 5 beses na pagdarasal, yun ay obligado sa atin. Bawat isa sa atin, yan ang itatanong sa atin ng Allah sa kabilang buhay. Sa paglisan din ng buwan ng Ramadan, babalik ba tayo sa pagiging madamot? Sa buwan lang ba ng Ramadan tayo magiging mapagbigay sa kapwa natin, nakapusbalat at nangangailangan? Sa paglisan din ba ng Ramadan, babalik din ba tayo sa paninirang puri na kung saan sinisiraan natin ating kapatid na nagre-resulta o nagiging dahilan upang magwatak-watak ang isang kapatirang Muslim? Maalipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang paghingi ng kapatawaran mula sa Allah ay nagdudulot ng maraming magagandang epekto at nagpupuma ito ng kaganahan at saganaan sa buhay ng isang Muslim. Unang-una sa lahat mga kapatid, may lalayo ng istighfar o paghingi ng kapatawaran mula sa Allah ang isang Muslim sa mga parusa sa pagsubok sa buhay dito sa mundo na sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Hindi gagawin ng Allah na sila ay parusahan habang sila ay humihingi ng kapatawaran. Walang pagtututo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Labis ang pagmamahal ay binigay sa atin ng Allah bilang isang alipin lamang. Kaya nararapat sa atin na humingi ng kapatawaran sa Kanya upang magpapatawad niya tayo sa ating mga gawang kasalanan at mailayo pa tayo sa kaparusahan at kapahamakan. Pangalawa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paghingi ng kapatawaran sa Allah ay isang dahilan upang magkaroon ng solusyon ng mga problema at suliranin sa buhay.
Mabibigyan niya tayo ng lunas sa mga karamdaman at kasagutan sa paghihirap sa buhay. Naiulat sa hadith, Ibn Abbas radiyallahu anhu maqal, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هاق فرحا ورزقه من حيث لا يحتسب. Inisalami sa inyo Abdullah bin Abbas na sinabihan ng Allah sa kanilang dalawa. Sinabi ng sugo ng Allah, sumakanya na ang pagpapala ng Allah at kapayapaan. Sino man ugaliin ang paghihingi ng kapatawaran sa Allah, ay gagawin ng Allah ang lahat ng kanyang problema ng solusyon. At gagawin ng Allah ang lahat ng kanyang paghihirap ng butas upang malusutan niya ito. At bibiyaan siya ng Allah na hindi niya inaasahan. Allahu Akbar.